So kung isa kang runner, dapat mong malaman to. Lalo na kung beginner ka pa lang, wala kang masyadong alam sa mga bagay-bagay. Ang ating katawan mangangailangan nito. So ito yung tinatawag na electrolytes. Ang electrolytes, merong mga iilang function katulad ng fluid balance, muscle contraction, nerve function or nerve transmission. Tapos, kakatulong din ito sa heart function natin. Lalong-lalo na yung potassium. Saka, nakakatulong din ito sa overall health natin. So, dati-rati kasi nung tumatakbo, hindi pa ako tumatakbo, naglalakad pa lang ako. Tapos, yun nga, yung na-mention ko na hanggang 16,000 steps every day. Napapansin ko dati, nung hindi pa ako umiinom nito, ngalay yung paa ko. Ngalay yung dito, bahagi, banda, anong tawag Tagalog dito. Basta ngalay to. So, na-realize ko na kailangan ko pa palang mag-supplement nito. So, ito, pareho lang sila. Actually, pare-pareha lang sila. Medyo nagkaiba lang sila sa presyo, saka sa content. Pero di masyadong nagkakalayo. So, ito, electrolyte powder na mahal. Ito naman, asin, pink Himalayan salt. Medyo mahal pero di ganong katulad nito. Tapos ito naman, ito yung pinakamura. Asin lang. So, sea salt. So, yung nabibili natin. So, di ko binibili yung refined na salt. Pero, ang mas pinipili ko yung talagang sea salt. Malalaki pa. Kasi mas marami kang mga minerals na nakukuha dito. Anyway, ang typical nating kailangan as runners is ito. Itong nakikita natin ngayon. Actually, 3 lang dito ang typically kinakailangan or dapat may ma-emphasize natin na kinukonsumo natin is itong sodium, potassium, saka magnesium. Itong magnesium, mataas to sa iilang mga pagkain natin. Actually, nandyan yan sa isda, sa karne. Pero sa pagkakaalam ko lang, mataas to sa buto ng kalabasa, itong magnesium. Potassium naman, nasa saging yan. Saka itong sodium, nasa asin. So, ito typically yung kailangan natin. Pero yun nga, medyo may kamahalan tong electrolyte powder. Saka di ko naman inaaraw-araw to. Pag medyo behind ako sa kinakain ko, tapos may mga race, ito talaga. Mga siguro 2 days before, umiinom ako nito. Saka di ko inaaraw-araw to kasi ayaw ko ng matatamis. Although organic stevia ang nilalagay nilang pampatamis dito. Pero syempre, I am more of a real whole food na consumer or nag-consume lang ako ng mga pagkain na talagang galing sa or makikita natin na buo pa or di na katulad nito na parang processed na. Anyway, ito naman pink Himalayan salt. So, ayan, malalaki siya. Actually, pare-pareha lang sila ng content. May mga minerals pero typically, ang pinakamarami pag ganito is yung sodium. So, meron din siyang potassium, meron din siyang magnesium, calcium, saka ilang pang mga trace minerals. Meron din siya. Saka ito, ganun din. Actually, kung wala kang pambili nito, pwede na to. Saka kumain ka rin ng saging. Saka mga gulay. May mga minerals din yan. Pero, sad to say, kung yung mga pagkain natin is more on processed food, mahirap. So, kailangan tayong kumain ng yung talagang real whole food. Isda, itlog, karne, gulay. So, wag yung mga noodles, mga chichirya, mga tinapay, mga biskwit. Wag ganun. Iwasan yung ganun. Mag-focus kayo sa real whole food, saka mag-supplement kayo. Nakakatulong to sa overall health natin, sa running era natin, saka sa recovery natin. So, electrolytes.